Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ika-6 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinagdebatihan kung dapat bang isampina ang impeachment court ang mga tax at bank record ng bise at kanyang asawa. Giit ng prosekusyon. Kailangan ito para mailabas ang katotohanan. Pero marin itong tinutulan ng depensa dahil isa raw itong fishing expedition na lalabag sa karapatan ng bise. Hindi pa muna naglabas ng desisyon ang mga senator judges dahil kailangan daw nila ng mas mahabang panahon para makapagpasya. Live mula sa Senado, nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sandra! Mel Emil, naglatag nga ng kanilang mga argumento itong depensa at prosecution. Kaugnay nga po doon sa kahilingan na isampina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon po sa prosecution, dapat ilabas ito dahil ito ang magiging daan sa paglabas ng katotohanan. Salag naman po ng kampo ng depensa, paglabag ito sa karapatan ng bise. Naibalik na sa Bureau of Internal Revenue o BIR ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte, Mr. na si Attorney Mans Carpio at kanilang mga negosyo. Pero pinapasabi na ito ng prosecution panel para magamit na ebidensya sa impeachment court. Gayun din ang mga record ng transaksyon nila mula sa ilang bangko at reports ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Sa pagsusulong ng prosekusyon na maipasabi na ang mga dokumento, sinabi nitong dapat mailabas ang buong katotohanan kaugnay sa Article 2 ng impeachment case patungkol sa anilay hindi maipaliwanag na yaman ng bise, mga ari-ari ang hindi nakadeklara at pakikibahagi umano sa negosyo habang siya ay pangalawang pangulo. Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito? Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan for this honorable court to determine whether VP Sara Duterte is unfit to continue in office. It must have a clear picture of the respondent as a public servant. Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. Batay raw sa report ng Anti-Money Laundering Council, nagsimulang tumaas ng malaki ang financial activity ng bise mula 2007 nung nanungkulan siya bilang Vice Mayor ng Davao City. Ani Jokno, mula 2007 hanggang 2013, umabot sa 3 bilyong piso ang financial activity ng bise. Nahalal na Vice President si Duterte noong 2022. If she amassed staggering amounts of unexplained wealth while she was a vice mayor and mayor, doesn't that say a lot about her unfitness to serve as a vice president? Isn't that relevant to the question this court must resolve at the end of this trial of whether or not the vice president betrayed the trust given to her by the people? Sabi pa ni Jokno, may kapangyarihan ng impeachment court na isampina ang mga tax at bank record. Kahit ang mga umiiral na batas gaya ng Bank Secrecy Law at Data Privacy Act ay hindi hadlang sa impeachment court. Pinaalala din ng prosecution na minsan nang umaksyon ang impeachment court sa ganitong usapin sa kaso ni dating Chief Justice Renato Corona. Tanging ang hukumang ito lamang ang may kapangyarihang magpasya kung ang mga pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay karapat-dapat pa rin manungkulan. Because this power comes directly from the Constitution, no one, no person, no law, no administrative rule can limit or supersede it. Kaya naman po, ang hiling namin sa Korte, gamitin ang inyong natatanging kapangyarihan at karapatan na busisiin ang bank records, tax records at AMLA reports kaugnay ni VP Sara at ng kanyang asawa. Ang argumento naman ng abogado ng bise na si Attorney Michael Powa, kung papayag ang impeachment court sa hiling ng prosecution, malalabag ang karapatan ng bise sa due process.
Fishing expedition din anya o paghahanap ng ebidensya ang pakay ng prosecution. When a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. And that is exactly what confronts this very court today. And that is why the defense has taken the position that the prosecution's requests must be denied. Labag niya sa saligang batas at ilang desisyon ng Korte Suprema ang nais ng prosecution na buksan ang mga tax at bank record na dapat ay confidential. Dagdag niya, labag din ito sa Anti-Money Laundering Act, Tax Code, Law on Secrecy of Bank Deposits at iba pa. Let's look at the tax code. Section 270 of which criminalizes disclosure of taxpayers' information. Meron po bang exception sa batas na ito? Meron po, but it is limited. Kasama po bang impeachment? Hindi po. Yun nga pong mga bank account numbers na nakaspecify sa request for the issuance of a subpoena, ang aming posisyon po dyan, yan po ay nakalap doon sa illegal disclosure, with all due respect, na ginawa ng AMLAC before the Committee on Justice. Malalabag din anya ang karapatan ng Mr. Dambise na isang pribadong individual. Hindi rin daw nararapat na pati ang mga bank documents noong hindi pa siya bise ay nais gamiting ebidensya ng prosecution. Today, the prosecution is requesting for documents spanning almost 2 decades, almost 20 years, dating as far back as 2007. Your Honors, it is a fact na noong 2007, ang respondent ay vice mayor pa lamang. Definitely not an impeachable office, Your Honors. How is that relevant? It is the position of the defense that it is not. In fact, what that is an unlimited search throughout a person's financial history. Matapos ilatag ang kanilang mga argumento, nagkaroon din ng pagkakataon ang magkabilang panig na sagutin ang punto ng isa't isa sa pag-asang makumbinsi ang mga senator judge. Confidentiality, Your Honor, should not be the prevailing principle in this proceeding. Hindi po confidential ang katotohanan. We do not disagree with the prosecution in terms of accountability. Again, no one is above the law, but no one should also be deprived of the protection given by law. Pagkatapos ng isang oras na caucus ng mga senator judges, inihayag ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na sa Lunes na sila magbibigay ng pasyakong pagbibigyan ang hinihinging subpoena ng prosecution. The senator judges agreed to study the matter more. The senator judges agreed in caucus to decide on the matter on Monday. Ayon po sa impeachment court ay sa Martes na yung susunod na pagsasalang ng witness at yan nga po si NBI Chief Melvin Matibag kaugnay pa rin sa sinasabing pagbabanta ng bise sa buhay ng Pangulo. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Iimbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga umano'y irregularidad sa mga gastos ng Pilipinas nang mag-host ito ng 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Pagpalag ni Senador Alan Peter Cayetano na chairman noon ng organizing committee, tila binabawasan at iniisa sila sa minorya. Nakatutok si John Consulta. Isang monumento para sa mga atletang Pilipino. Ganon inilarawan ang cauldron sa New Clark City na sumimbolo sa pag-host ng Pilipinas sa Southeast Asian Games noong 2019. Nagpatayo rin noon ng isang sports complex para pagdausan ng palaro.
makalipas ang 7 taon. Inihayag ni NBI Director Melvin Matibag na maglulunsad siya ng investigasyon sa mga umano'y irregularidad sa naging kasos noong 2019 SEA Games. Nakita namin dun yung parang sports complex na ginamit ng SEA Games, yung sa Philippine SEA Games Organizing Committee. Nakarating sa amin, bilyon-bilyon pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At mayroong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion sa GAA na ibinayad. So ito, imbestigahan namin to. Malaking kaso rin ito. Dagdag ni Matibag, wala umanong ginawang bidding para sa pagpapatayo ng sports complex. Ito yung tungkol dun sa, it's a Malaysian company na sila yung nag-build ditong sport area na to. Walang bidding, tapos nabayaran ng mabilisan na 10 billion yung halaga, congressional insertion. So sisilipin namin to. Sisilipin na rin ng NBI ang cauldron na iniulat noon ng SEA Games Organizing Committee ay nagkakahalaga ng 45 million pesos. Walang pinangalanan si Matibag pero pumalag si Senator Alan Peter Cayetano, ang chairman noon ng Philippine SEA Games Organizing Committee. Tumayo siya sa gitna ng isinasagawang impeachment trial sa Senado. Binabawasan talaga kami. Iniisa-isa. Even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Ang tinutukoy niya ang hinala ng minority sa Senado na tila isa-isa umano silang kinakasuhan para mawala sa impeachment trial. Giit ni Cayetano, walang anomalya sa pag-host ng Pilipinas sa 2019 SEA Games. Mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Wala rin daw siyang kinalaman sa pagpapatayo ng gusali. Ang namahala daw dito, ang Bases Conversion and Development Authority o BCDA. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. Ang nakaupo noong chairman ng BCDA ay si Vince Dizon na ngayon ay secretary ng Department of Public Works and Highways. Hinihingi namin ang kanyang pahayag kaugnay ng issue. Dagdag ni Cayetano, naapektuhan na daw ang impeachment court sa ginagawa ni Matibag. Lalo't nakatakda itong humarap bilang testigo ng prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Is it unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated. Liquidated po lahat yun. What you're doing is not helping. You investigate whatever you want to investigate, pero wag mo nang i-announce kasi nga naaapektuhan yung integrity ng court. Sinisika pa namin makuha ang reaksyon ni Director Matibag sa naging pahayag ni Senator Cayetano. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, ninakawan na, pinatay pa ang isang motorcycle taxi rider ng pasaherong nag-book sa Maynila papuntasan ng Cavite. Pero hindi pa nakontento ang suspect na nangikil sa misis at kapatid ng biktima. Nakatutok si EJ Gomez. Exclusive. Nagluluksa ang pamilya ng 35 anyos na si Renren de la Viga. Isa siyang rider na hinold up at pinagbabaril ng nabook niyang pasahero gabi nitong July 9. Ayon sa pulisya, nagbook ang lalaking pasahero mula Tondo, Maynila patungo sa Carmona, Cavite. Doon na raw hinold up at pinagbabaril ang rider na humandusay sa gitna ng kalsada. Ayon sa Carmona Police, una itong inireport sa kanila bilang hit and run incident. No one from Carmona, ma'am, reported na may narinig na putok. The area, ma'am, is medyo malayo sa mga kabahayan. When na-process po yung crime scene, meron pong nakitang basyo ng bala at meron ding nakitang bala na hindi pa pumutok. Nakabulagta po siya sa gitna ng kalsada. Wala nang buhay. May butas talaga siya sa sentido. Tapos wasak yun dito.
Ayon sa pulisya, natuntun sa 13 Martires ang motorsiklo ng biktima kung saan nagkaroon daw ng shooting incident na sangkot din ang suspect. Meron pong naiwang motorcycle dun sa 13 at na-confirm po ng family na yun ay motor po ng victim dito sa Carmona. Yung suspect ay dinaril niya yung victim dun sa 13 at tinagaw din yung motor. Parang ang nangyari ay pinalit niya yung motor na nakuha niya sa Carmona dun sa motor na nandun sa 13. Hindi makapaniwala ang asawa ni Renren na nagawa pang gamitin ng suspect ang ninakaw na motorsiklo sa isa pang krimen. Kwento niya, nakachat pa niya ang kanyang asawa bago bumiyahe ng Carmona. Pasado 12:00 ng madaling araw nang mag-chat daw muli ito. Pero ang kausap na pala niya, ang lalaking pumatay sa kanyang asawa. Gamit ang cellphone at account ni Renren, nag-utos ito na mag-send ng 1,000 piso sa online wallet, bagay na ginawa raw ng asawa. Nagsabi rin daw ito na nakasagi siya ng motorsiklo sa bayan ng Naik. Nangulit pa raw sa paghingi ng pera. Doon na raw naghinala ang asawa. Nasa barangay daw po kasi siya. Tapos ang sinend niya pong picture sa akin is yung motorsiklo niya po, na naka-open po yung compartment ng motor. Tapos yung gamit niya, kalat-kalat. Tapos doon po talaga ako nagduda. Tapos yung picture niya po is parang yung roll-up lang po na nakasarado ng tindahan. Kaya sabi ko, napaisip ko, hindi ganyan yung itsura ng barangay. Inisip pa raw niya na baka nahack ang account ng kanyang mister. Kalaunan ay umamin din daw ang suspect. Sabi niya, hawak niya daw po yung asawa ko, ganyan, na magbigay ka sa akin ng 5,000 kung gusto mo pang makauwi ng buhay yung asawa mo. Sabi ko po talaga, kung talagang hawak mo yung asawa ko, pakita mo siya sa akin. Picture, video, kahit yung voice lang na kahit 5 seconds, pakita, parang patunayan lang na buhay pa siya, nahawak niyo siya, ayaw niya pong ibigay. Humingi rin daw ng pera ang suspect sa isang kapatid ni Renren na nasa abroad. Bago magpadala ng pera, nakipag-ugnayan ng pamilya ng biktima sa pulisya. Ikinasa ang joint operation ng Carmona Police, 13 Martires Police at Station 1 ng Manila Police District para arestuhin ang suspect sa Tondo, Maynila. Na-recover din from the suspect yung motorcycle on color Fender 45 na pisto. Walang pahayag sa media ang suspect na nakadetain sa 13 Martires Police Custodial Facility. Sasampahan siya ng reklamong paglabag sa Republic Act 10883 o New Anti-Kidnapping Act of 2016 at frustrated homicide. EJ Gomez, Nakatutok, 24 Oras. Nakapiit na si Senador Rodante Marcoleta sa New Quezon City Jail matapos kumpirmahin ng Philippine General Hospital o PGH na hindi na niya kailangang ma-confine sa ospital. Nakatutok si Bea Pinlac. Halos 9 na araw mula nang i-confine siya sa PNP General Hospital dahil sa mga inindang karamdaman. Inilipat na sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas si Senador Rodante Marcoleta na nakaharap sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga public official na tumanggap ng regalo. Kaugnay ito sa pagtanggap niya ng 75 million pesos na donasyon na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon kasi sa hiwalay na pagsusuri ng UP Philippine General Hospital o PGH kahapon, hindi na kailangang ma-confine pa sa ospital ang senador. From yung x-ray, the plasma clear up na yung pneumonia, yung kanyang hypertension, control na. Kinumpirma ng UP PGH na nagkaroon ng pneumonia si Marcoleta, pero bumuti na raw ang lagay nito. Ang rekomendasyon nila, i-isolate muna ng 1 linggo ang senador. Kailangan lang kasi LKD ang isolation niya siguro at least 1 more week. Bago dinala sa Payatas ay dumalo muna sa hearing sa Sandigan Bayan si Marcoleta ng naka-wheelchair, face mask at bulletproof vest. Hindi muna pinaghain ng sakdal si Marcoleta para sa kasong plunder dahil nakabinbin pa ang motion niyang ibasura ang reklamo laban sa kanya. Pero nang umalis ay naglakad na lang siya papunta sa coaster ng PNP CIDG na naghatid sa kanya sa New Quezon City Jail. May punto pang kumaway siya sa media. We will be abiding with it. Kailangan may isolated siya, di ba? Dahil nga sa karamdaman niya. And nakita naman na yung facility na yon and the BJMP can abide with. Tulad ng makulong sa Payatas si dating Senador Bong Revilla noong Enero, ay bumisita muli ang mga hukom ng graft court sa New Quezon City Jail.
ito ay para matiyak na may kapasidad itong matugunan naman ang mga pangangailangan sa kalusugan ni Marcoleta. Naghain naman ng not guilty plea sa kaso ang mga kapwa-akusado ni Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Pagdating pa lang nila ay may mga pasaring na si Defensor. Yung mga nagnakaw, nakawala. Yung isa na-appoint pa, presidente ng bangko. Si Romualdez, si Saldico, hindi pa rin nakukulong. Si Manny Bonoan, ginawang state witness. Si Amina Pangandaman, na sinabi ni Senator Lacson, presidente pa ng Islamic Bank. Nauna nang sinabi ng palasyo na walang masamang magtalaga ang Pangulo ng taong tingin nito ay kayang gumanap sa tungkulin ng maayos. Si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan naman, sinabi ng ombudsman na tetestigo para madiin si dating Speaker Martin Romualdez sa mga flood control case. Itinanggi naman ni dating Congressman Zaldico na kumikbak siya sa mga proyekto kontra baha. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras. Kabilang na sa mga person of interest ng pulisya ang Pilipinang live-in partner ng pinatay na American marine biologist sa Negros Oriental. Pati kapatid ng Pinay, kasama na rin sa iniimbestigahan. Nakatutok si June Veneracion. Walang nakitang indikasyon ang mga pulis na sapilitang pinasok ang bahay ng pinatay na American marine biologist na si Kent Carpenter sa Sibulan, Negros Oriental. Isa ito sa pinagtataka ng Special Investigation Task Group Carpenter dahil taliwas sa naunang pahayag ng live-in partner ni Carpenter na persahan umano silang pinasok ng mga sospek. Palaisipan din daw sa Philippine National Police na pinatay ng mga sospek ang American national pero hindi ang kanyang 34 na taong gulang na live-in partner. Siyempre tinitignan din natin, why would you leave a witness? That's unusual. And she was left unharmed, relatively unharmed. Ay siyempre it will pose some questions to the mind of the investigators. Kaya kabilang na ngayon sa mga iniimbestigahan bilang person of interest ang kinakasama ni Carpenter. Sa ngayon, sir, she is still considered POI, sir. Baka kilala or kilala siya ng mga suspects, tapos baka hindi lang po niya kilala yung mga suspects. Parang ganun po. We are considering doon sa angles po. Ayon sa PNP, nauna nang sinabi sa kanila ng live-in partner ni Carpenter na ginahasa raw siya, pero hindi umano ganyan ang lumabas sa test na ginawa sa kanya. Yun po, ma'am, ang kwan niya, ang kiniklim niya, but we already subjected her to for vaginal swab na it yielded negative po. Ayon sa pulisya, 7 taon nang nagsasama si Carpenter at ang kanyang partner at wala umanong away sa kanilang pagkakaalam. Pati kapatid ng Pinay ay itinuturing na rin ng PNP na person of interest. Isa umano kasi ito sa madalas magpunta sa bahay ng American national. They could possibly be upgraded into a suspect or depending on the result of the investigation, kung may naibigay silang nakatulong ay sila ang magiging witness po natin. Pero ang sabi ng partner ng biktima, 3 tinatayang nasa 20s ang edad ang basta bumaril sa biktima na hindi umano ng laban. Bukod sa mga gamit gaya ng laptop, tinangay umano nila ang cash ni Carpenter na umabot sa 75,000 pesos. Kaya robbery pa rin ang motibong tinututukan ng pulisya. Pero hindi inaalis ng PNP ang ibang posibleng anggulo. Inaalam pa rin ng pulisya kung sino ang 3 sinasabi ng partner na suspect. Isa din po sa mga titingnan natin, baka po naka-drugs o nakainom yung mga suspects, kaya gano'n na lang po kalakas ang loob nila. Sabi ng PNP, nagtuturo sa isang universidad sa Dumaguete si Carpenter. Bilang isang marine biologist, tinukoy niya ang Verde Island Passage sa pagitan ng Southern Luzon at Mindoro bilang Center of the Center of Marine Biodiversity at nagsulong na protektahan ito. Kabilang din si Carpenter sa tumistigo para sa arbitration case ng Pilipinas laban sa China. We are looking at all angles. Smart na yung mga criminals natin ngayon. Di ba, diniscuss din natin na it could be a diversionary tactic, yung pagkuha ng mga items to make it appear like it's a robbery. So, tinitignan po natin lahat ito. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Simple, intimate, at biglaan. Yan yung kasal ng aktres na si Bea Alonso at yung businessman na si Vincent Ko. Ang bali-balita lang kahapon ay kinumpirma na mismo ni Bea. May tumuldok din sa issue ng umano'y prenup.
Ang iba pang detalye, tinutukan ni Mari Zumali. Magmula ng mapabalitang sila na hanggang sa magpalitan ng I do, pinili ni Bea Alonzo at fiancé na si Vincent Co na maging pribado. Tanging sa isang post ni Bea na may kalakip na love song na kumpirma ang kasal. Matagal ng spekulasyon ng pag-iisang dibdib mula Paco Church hanggang Europa. Pero pagkahaba-haba man ang prosesyon, ang tuloy nito sa Makati City Hall pala. Sikreto at malayo sa mata ng publiko na naganap alas 7 ng gabi nitong Lunes. So mga kapuso, ito po yung Office of the Mayor at dito po kinasal sina Bea Alonzo at Vincent Co noong Monday. Napaka-intimate po ng kanilang wedding at makikita natin dito lamang po sa maliit na kwarto ng alkalde. Ginanap po ang seremonya. Sa isa pong punto raw ng kasal ay hindi pa dala-dala ni Bea yung kanyang bouquet habang isinasagawa yung seremonya. At naiwan lamang ito sa mesa, kaya nag-take two pa raw ng kanilang ceremony para sa pangalawang pagkakataon, hawak-hawak na niya yung kanyang bouquet. Bilang respeto sa privacy ng mag-asawa ay hindi nagpaunlak ng panayam ang nag-officiate ng civil wedding na si Makati Mayor Nancy Binay. Pero ayon sa mapagkakatiwalaang source, hindi hihigit sa 10 minuto ang kasal na sinaksihan lang ng yaya ni Bea at dalawang common friend. Dagdag nito, Mayo pa binanggit sa alkalde ang plano, pero nagsabi lang na gusto na nilang pakasal nitong Biyernes o nitong Linggo. Pero di natuloy dahil sa 4-day work week sa lungsod. Lunes na lang inasikaso ang lahat ng papeles ng iisang tao para matuloy ang kasal, na isinekreto maging sa mga tauhan ng City Hall. Sa parehong araw din inihanda ang singsing at bulaklak. Walang professional photographer o videographer ang kasal na kinunan lang sa mga cellphone. Tinanggihan din ni Bea at Vincent ang alok na documentation ng City Hall. At bago pa gawing against all odds ang kanilang love story, nilinaw na ng abogado ni Bea ang mga haka-haka kung naging issue ba ang isang prenuptial agreement. Malian niya ito dahil malaya at voluntaryong lumagda si Bea at Vincent sa kasunduan bago pa nagpakasal. Kumbaga, no drama, just happy ever after. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Nakipagbarilan sa mga pulis ang dalawang itinuturong nasa likod ng mga holdapan sa Makati City. Isa ang nasawi habang sugatan ang huli. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa bahagi ito ng Tinio Street sa Makati City, nagtapos ang buhay ng 26 anyos na lalaki matapos makaengkwentro ang mga pulis Lunes ng gabi. Siya at ang kanyang kasama na sakay noon ng motorsiklo ang itinuro ng biktima na nang hold up umano sa kanya sa Apolinario Street. Ayon sa pulisya, nakarinig ng sigaw ang mga pulis na nagsasagawa ng intelligence operation ng mga oras na yon, kaya kaagad silang rumisponde. Agad po nilang nasundan yung mga nakatakas po na armadong suspect, and pagdating po nila sa may Dallas Street ay pinaputokan po agad sila ng mga suspect. Naging dahilan po kung bakit gumanti rin pa sila ng putok upang po mapigilan yung pagtakas. Patay si alias Onyok na naisugod pa sa ospital. Kasalukuyan namang ginagamot sa ospital ang kanyang kasama na si alias Kenneth. Nabawi sa kanila ang mga alahas na nakuha sa biktima na nagkakahalaga ng mahigit 25,000 pesos. Na-recover din ang mga baril, bala at granada mula sa mga suspect. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, napag-alamang dati nang may record ang mga suspect. Ang isa na namatay sa operasyon, sangkot sa drugs at kidnapping. Robbery with homicide naman ang isa pa. Yung isa po is meron na po siyang record, 15 years old pa lang po siya. Are they affiliated to a bigger group involving to robbery with homicide at kung ano-ano pa? Yun po yung kasalukuyang titignan po natin. Ang dalawang suspect sangkot din umano sa mga serye ng robbery hold-up sa Makati City. Bago noong July 13, pinasok ng dalawa ang isang kainan na ito noong July 10 kung saan isa-isang kinuha ang gamit ng mga customer. Sa araw rin na yun, hinold up din ng dalawa ang isang lalaki na nakatayo lang sa bangketa, tinutukan ng baril at inagaw ang cellphone ng biktima. Sa magkahiwalay rin na insidente noong Hunyo, nakuhanan sila sa CCTV ng mga hold-up sa rider na nasa parking area lang. Wala ring nagawa ang isang rider din na ito ng pagtulungang ding hold-upin ng mga nasabing suspect. Ayon sa Southern Police District o SPD, posibleng gumagawa rin sila ng krimen sa iba pang panig ng Metro Manila. Doon po sa mga kababayan natin, sa mga individual na
maaring naging biktima po ng mga suspect na ito ay agad lamang pong magpunta sa tanggapan ng Makati City Police Station upang pong maghain ng kanilang complaint. Patuloy ang follow-up operation sa insidente. Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Hindi na ihaharap ng prosekusyon bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez. Gayon din, sina House of Representatives Sergeant-at-Arms Belinda Bello. Nakatutok si Joseph Moro. 2 araw na naka-standby sa Senado si Atty. Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Isa kasi siya dapat sa ipapatawag na testigo ng prosekusyon para sa Article of Impeachment na culpable violation of the Constitution, high crimes at betrayal of public trust. Kagabi sinabi ng prosekusyon sa korte na hindi na nila ihaharap si Atty. Lopez, pati na rin si Captain Belinda Bello ng House of Representatives Sergeant-at-Arms. Paliwanag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, uulitin lamang daw naman ng dalawa ang mga nasabi na ng dalawang naunang testigo mula sa National Bureau of Investigation o NBI. Si Atty. Lopez ang makikitang umiiyak sa video na ipinalabas sa impeachment trial ng bise sa kaparehong video kung saan ginawa umano ni Duterte ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker. We would have offered Zuleika Lopez to confirm the authenticity and the provenance of that video. Exhibit P-4-10. Totally unnecessary because the defense themselves used the very same video. So by their own admission, there is no question about this video. And so it is our contention, and we hereby manifest that with these admissions on file. Paglilinaw ni Capunan, hindi anya ito dahil natakot ang prosekusyon sa mga pwedeng sabihin ni Lopez. And those of you who know me, and I see many familiar faces here, know that hindi ako maatras at all. In fact, I kill a mosquito with an atomic bomb. This was not necessary here. Wala namang tutol dito ang depensa. That's okay with us. We did, honestly, I was being asked kanina if we expected it. We honestly did not expect it. That was the prerogative of the prosecution and we have no objections on the same. Binawi na rin ng prosekusyon ang pagpipresenta nila ng 5 pang mga testigo kabilang na ang kinatawan ng PNP Firearms and Explosives Office at mga taga-media. Nasabi na rin naman daw kasi sa korte ang kanilang mga sasabihin tulad ng pagkakaroon ng press conference ng pangalawang Pangulo. Si NBI Director Melvin Matibag na ang huling testigo ng prosekusyon para sa Article 4 o kaugnay sa umunoy pagbabanta ng Vice Presidente sa Pangulo. At sa susunod na linggo, sisimulan na ng prosekusyon ang paghahain ng mga testigo at ebidensya laban sa Vice Presidente kaugnay ng umunoy hindi niya wastong paggamit ng kanyang confidential funds. Ikinagagalak naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang desisyon ng prosekusyon na bawasan ang kanilang iaharap ng mga testigo. Sa tansya niya kasi noon, posibleng abutin ng 17 buwan o 1 taon at 5 buwan ang paglilitis. That's a year and a half or a year and 5 months to be exact. So any chance of shortening the proceedings will be highly appreciated. We know when to stop. Sa susunod na linggo, inaasang ipipresenta na ng prosekusyon ang ebidensya sa umunoy diwasong paggamit ng lampas 600 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education ni Vice President Duterte. Humingi at nakakuha na ng sapina ang prosekusyon para sa ilang mga opisyal ng bangko na nag-release ng mga confidential funds. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Doble kalbaryo sa Davao Occidental na binahana nga niyanig pa ng magnitude 6.3 na lindol. Patuloy pa rin ang masamang panahon sa iba pang bahagi ng Mindanao. Nakatutok si Ivan Mayrina. Saan ka man lumingon, nagkalat ang malalaking tipak ng bato at putol na punong kahoy sa ilang kalsada sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Pansamantalang hindi nadaanan yan ngayong araw, bunsod na malakas sa ulan at flash flood kagabi. Tila isang bangungot dahil sumaway pa ang pagyanig ng magnitude 6.3 na lindol mag-aalas 12 ng hating gabi. Bagaman nakita lang epicentro ng lindol malapit sa Balut Island sa Sarangani.
Ilang bahay sa Jose Abad Santos ang tuluyan ng nawasak. May naitala rin mga pagguho ng lupa kaya napuno ng putik at mga bato ang ilang bahagi ng kalsada. Apektado pati linya ng kuryente. Nagsasagawa na ng clearing operations sa LGU. Nagpatupad din ng forced evacuation sa lahat ng taga-sitio Kibatang sa Barangay Sugal. Pahirapan naman ang pagdaan ng mga motorista sa bahagi ng Sapa sa Barangay New Dumangas sa South Cotabato. Ilang motorsiklong sumemplang na pinagtulungan na lang buhatin ng mga residente. Bukod kasi sa maputi, madulas at malakas ang ragasan ng tubig sa Sapa, bunsod ng mga pagulan. Nananawagan naman ng mga residente sa agarang pagtatapos ng ginagawang tulay sa lugar. Pahirapan din ang pagdaan sa kalsadang ito sa Matina sa Davao City kagabi na nagbistulang ilog dahil sa baha. Sa Senador Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat, napuruhan ang kalsadang ito dahil sa ilang araw na ulan. Tuluyan ang nasira at nagkabitak-bitak ang daan. Nagsasagawa na ng inspeksyon ng mga kawani ng Department of Public Works and Highways sa lugar. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms na nakaapekto at nagpaulan sa ilang bahagi ng Mindanao, pati sa Visayas. Kaya naon sa may bakasyon ng ilang turista sa Boracay nitong Lunes. Dahil sa malamag yung lakas ng hangin at ulan sa isla, halos mag-zero visibility ang paligid. Kasunod ng ulan, ang mga turista sa bahang kalsada na napilitang maglakad. Sa Rojas City sa Capiz, tulong-tulong ang tauhan ng emergency response team para buhatin ang mga daycare student na ito. Biglaan kasing umabot sa binti ang baha sa lugar, kaya agad silang pinauwi. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, nagtago ng 3 taon pero wala pa ring takas sa batas ang 3 nanaksak umano sa Pasig City. Ang biktima umawat lamang sa away kalsadang kinasangkutan ng mga suspect at isa pang grupong nakaalitan nila. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Ang krimen na nag-ugat lang sa alitan sa trapiko. Ayun si Kuya, napuno ng dugo, sinaksak. Nakuha na ng video ng isang nasa lugar. Ayun si Kuya, ayun, sinaksakan siya, no? Isang lalaki ang inundayan ng saksak ng hindi bababa sa 3 suspect. Yun, no? Duguan siya, no? Namatay ang biktima kalaunan na sinasabing umawat lang sa gulong sumiklab sa pagitan ng 2 grupong nagkasagian sa kalsada. Nahuli pa ang mga suspect sa kanilang pagtakas. Nangyari ang krimeng ito taong 2023 sa barangay Pinagbuhatan sa Pasig. Makaraan ang 3 taon. Yan, yung naglalagari yan. Yung isa, yung isa doon sa dulo, umano ng damit niya. Yung katabi na yung walang damit. Yan. Sigurado kasi Natunton sa Las Navas, Northern Samar ang mga suspect. Hinay lang sir, baka makatunog. At nang makalapit ang mga pulis. Sige, approach na. Alalay lang. Habang nakatalikod. Tuturo niya naman yan. Hindi na nakaporma ang mga suspect. Ikaw, pangalan mo. Ito na. 3 suspect ang arestado. Ito yung mga talagang sumaksak doon sa biktima natin na umawat lang sa kanila doon sa away sa pagitan ng mga suspect natin at isang tricycle driver. Una nang nadakip ang 2 sa kanilang mga kasama. May mga kamag-anak sila doon at buong akalain nila malayo na sila sa Manila at hindi na sila maaabutan ng mga alagad ng batas. So naging kampante na sila doon, hindi na rin natin sila makikilala dahil yung iba nagpalago na rin ng buhok, may mga balbas na rin at tumaba na rin. Itong kaso na to ay may tuturing na natin na case close dahil na-identify na natin lahat ng mga ating mga suspect dito at arrested na lahat ng mga suspect. Ang mga suspect humingi ng tawad sa mga naulila ng biktima. Masasabi ko lang po sa pamilya ng nadisgrasya ko, sana patawarin nila ako sa nagawa ko. Ako yung lumapit sir na para mareglo yun. Ako po yung binubugbog po nung time na yun. Tapos tumulong yung chewing ko. Mali, gusto makipag-areglo, ayaw. Kaya yan, nasaksak niya. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso,
Kapuso, wala na pong sama ng panahon o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero posible pa rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Yung low pressure area sa West Philippine Sea, humina at nalusaw na matapos mag-landfall sa China. Habang yung isa pang LPA na dating bagyong Josie, tuluyan na ring humina at naging cloud cluster o grupo ng mga ulap na lamang ayon po yan sa Pag-asa. Bagaman humina na ang ihip, patuloy ang epekto ng habagat sa extreme northern Luzon. Wala pang bagong sama ng panahon na namumuo o namamataan sa paligid ng bansa. Pero kahit maaliwala sa halos buong araw, may tsansa pa rin ng ulan, lalo na po bandang hapon at gabi. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, walang ulan sa halos buong bansa. Pero pagsapit ng hapon, tataas na ang tsansa ng ulan sa northern at central Luzon, ilang lugar sa Mindoro Provinces, Palawan at Bicol Region. Sa Visayas, may mga kalat-kalat na pag-ulan din at malalakas na buhos sa ilang bahagi ng Negros Island Region. Marami pa rin ang uulanin sa Mindanao. Posible ang malalakas na buhos ng ulan sa Northern Mindanao, Barm, Soc-Sargen at Caraga. Maging alerto po dahil pwede pa rin niyang magpabaha o magdulot ng landslide. Sa Metro Manila, magiging maalinsangan pero hindi inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms. Tuloy ang ating celebration para sa kasalang Bea Alonzo at Vincent Co. Bukod sa snaps na shinare ni Bea, we have greetings mula sa mga kaibigan niya at co-stars. Makichika kay Nelson Canlas. Ika nga sa kanta, all's well that ends well, dahil nabalot man ng kontrobersya ang mga nakaraang buwan mula nang lumabas ang marriage ban noong Marso at sa pagkaka-cancel umano ng napabalitang destination wedding sa Spain noong Mayo. Bea Alonzo and Vincent Co finally got their happy ending. Ikinasal sila last July 13 sa isang private civil wedding ceremony sa Makati City. Kanina, ibinahagi ni Bea ang black and white photos ng kanilang special day. Simple man, bakas naman ang saya at pagiging in love ng newlyweds. Extended ang saya hanggang sa comment section kung saan binati sina Bea at Vincent ng malalapit sa kanilang buhay at kanilang supporters. Nagpaabot din ng wedding wishes ang co-star ni Bea na si Maricar Reyes at direktor ng upcoming GMA series na Whispers from Heaven na si Joron Monroy. Tulad ng karamihan, ikinagulat din daw nila ang balita. Oo, syempre. Kasi dapat may taping kami tapos biglang nagkaroon siya ng emergency. So, yun pala yun. For Bea, I'm very happy for her kasi itong ending na to parang sa pelikula lang natin to napapanood. Pero it happened to her in real life. Maricar, I'm sure. Super. Oh my God. But very happy for her. Bae, oh my God, ginulat mo kami. But congratulations. I wish you all the best on this new journey. Super excited for you. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, perwisyo ang takaw disgrasyang karera ng mga motorsiklo sa isang highway sa Negros Occidental. Naaktuhan sila ng nagpapatrolyang pulis pero nakipaghabulan. Nakatutok si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Tila may mga inaabangan ng mga lalaking ito sa gilid ng highway habang may hawak na mga cellphone. Maya-maya pa, makikitang humarurot ang ilang motorsiklo. Ang karerang yan, nangyari sa barangay Palaka sa Valladolid, Negros Occidental. Wala sa permiso sa barangay. Kaya yung ila, doon ka pastaanin. Wala kasi nag-coordinate nga may racing sa may highway. Nagkataong may nagpapatrolyang police mobile na mangyari ang drug racing. Pilit nilang hinabol ang mga rider, ngunit hindi na naabutan. Kag nakita natin, ma'am, nga hindi lang gali dulid ang ilang kadtuan para mag-drag race. Nakita natin dito sa post nga supposedly dito sila sa Bago City. Pakagto diri sila sa Valladolid. Siyempre nagapinalumba na sila. Pero kabay pa nga untatanan natin ina. Perwisyo pa naman ito para sa mga nakatira malapit sa kalsada. Dahil maingay na, delikado pa nila. Amo lang ang ginaano namon di. Kay perwisyo si pablakon pamilya mo dakan mabungguan karon. Tuloy ang investigasyon ng Valladolid Police sa iligal na karera.
Mula sa GMA Regional TV, Aileen Pedreso, nakatutok 24 oras. Nakipagpulong si President Bongbong Marcos kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong bilang bahagi ng kanyang working visit. Kabilang sa tinalakay ng dalawang lider ang usapin kaugnay sa trade and investment, pagpapalakas sa health at social development. Pati na ang pagkakaroon ng bagong bilateral agreements ng dalawang bansa. Singapore din ang papasahan ng Pilipinas ng pagiging chair ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa susunod na taon. Nasa Singapore ang Pangulo hanggang July 16. Kasunod na mga karahasan at banta sa mga paaralan. Nire-require na ng Department of Education o DepEd sa lahat ng campus ang mga active threat drills. Ito po yung mga pagsasanay na dapat gawin kung merong mamaril o umatake. Panoorin ninyo ang unang drill para alam nyo rin ang dapat gawin. Nakatutok si Darlene Kai. Ano nga ba ang dapat gawin kapag may shooter on na maril sa loob ng eskwelahan? Itinuro yan sa mga estudyante ng Manila Science High School sa unang active threat drill na required ng gawin sa lahat ng paaralan ayon sa DepEd o Department of Education. Ang senaryo, kunwaring may active shooter o namamaril sa paaralan. Pag may ganyan, dapat mag-run, hide, at kung kailangan lang, fight. Kaya kanina matapos magtakbuhan ng mahigit 1,700 estudyante, tinuruan sila kung paano magtago. Una, siguruhing nasa loob ng isang silid na pwedeng i-lock, patayin ang ilaw kung kaya, iladlad ang mga kurtina kung meron, at barikadahan ang mga pinto ng upuan, lamesa at iba pang gamit. Tapos ay dumapa, humiga o umupo sa sahig. Huwag gumawa ng anumang ingay. I-silent agad lahat ng gadgets. Sa pagkakataong nabuksan ng shooter ang classroom, tumakbo palabas. At bilang last resort o pinakahuling option, labanan ng shooter pero dapat adult ang gagawa, pwede raw teacher o staff. Isa sa mga senaryo na pre-practice, yung active shooter nakapasok sa eskwelahan at nakapunta na sa mga silid-aralan. Yung mga estudyante maghihintay sila ng signal kung pwede silang sabay-sabay nang bumaba dito sa school grounds kung saan naman nila hihintayin yung deklarasyon na ligtas na ang paaralan. Sa sabay-sabay na pag-evacuate ng mga estudyante at guro, dapat siguruhin daw nakataas ang kamay para ipakitang wala silang hawak na armas. Honestly, medyo nakakakaba po kasi parang totoo po yung experience. Kung sakaling nga mangyari sa Maynila is at least prepared na po kami. Maaaring gumawa ang mga paaralan ng drill na angkop sa kanilang sitwasyon at lugar. Napansin ng eksperto na may maganda yung takbo niya pero may konting detalye na parang nakalimutan like yung wag tumayo sa harapan ng pintuan. Dapat, kasi yung pintuan, na tatagos yung bala doon eh. So, ang sabi niya, dapat sa pader, doon tayo sa pader. Sisimulan na rin ng DepEd ang hiring ng 10,000 school counselor associates matapos aprubahan ng Civil Service Commission ang mga kwalifikasyon. Hihingi rin ng DepEd ng 8 bilyong pisong dagdag pondo sa darating na budget season para sa pagpapaigting ng seguridad sa mga public school. Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Na-manifest na ang father-daughter moment ni Atoy, played by Dingdong Dantes, at Ibiang, played by Shena Stevens, sa seryeng The Master Cutter. Lalayag na rin kaya ang Atoy-Tonet tandem. Ang say ni Shuvi Etrata, itichika ni Aubrey Carampen. Ang haba-haba naman ang tawag mo sa akin. Tatay na, Atoy pa. Eddie... Tatoy. Tatoy? Gusto ko yan. Heartwarming ang eksenang ito ni Dingdong Dantes at Shena Stevens na gumaganap bilang sina Atoy at Ibiang sa The Master Cutter. Tuluyan na ngang napalapit ang loob ni Atoy at desidido nang tumayong father figure sa munting alaga. Thank you po sa lahat, Tatoy. Mahal kita, Tatoy. Mahal din kita, Ibiang. Ilan lang daw yan sa mga eksenang kukurot sa puso ng mga manonood ng Kapuso Prime Series. Bukod sa father-daughter moments ni Atoy at Ibiang, kinaaaliwan din ang bubbly character ni Tonet na ginagampanan ni Shuvi Etrata.
na may pagkadelulu kay Atoy. Oh my gosh, Miss Ops, kung alam mo lang kung gaano ka-challenging yung mga ganong acting with Kuya Dong, kasi sobrang nahihiya ako sa kanya. Pero tuwing nababasa ko yung script, tinatanong ko, seryoso ba to? Mabuti na lamang daw ay game na ka-eksena si Ding Dong. Kuya Dong, hindi ko talaga alam paano to gagawin, pero gagawin ko siya ha, parang sa role. Tapos he's gonna make me feel comfortable. Parang lahat naman to, parang talagang paganda namin yung show. Habang tumatagal ang taping, mas lalo ring tumitibay ang samahan ng cast, lalo na ang mga taga-barangay Tabang Lupa. Kwento nga ni Charlie Fleming na gumaganap bilang si Carla. Hindi lang daw on-cam ang chemistry nila. Kahit off-cam, ramdam daw ang kanilang pagiging tunay na pamilya. Kasi kung ano po talaga yung relasyon namin na pinapakita sa serye, ganyan din po siya sa totoong buhay. Ganyan po talaga kami. Minsan nagsasama-sama po kami sa isang malaking tent, kumakain kami. Pareho namang nagpaabot ng paghanga sina Shubi at Charlie sa Sparkle Child Stars na sina Shena Stevens at Erica Laude na gumaganap na magkaribal. They're such amazing actors po talaga, kahit batang-bata pa po sila. Alam mo, si Janine na yan, si Erica, may saltik din talaga yan. Prankster talaga yan siya sa set. So kahit kami, pinagtripan niya din ako. Magdadala siya ng mga fake rat, fake cockroach, tapos ilalagay niya sa gamit ko. At ang hindi raw mawawala, ang aral sa bawat episode, katulad na lang ng nangyari sa school pageant ni Ibiang, na kahit hindi nanalo, ay nakaramdam ng suporta at pagmamahal. Natalo man siya, pero nandun pa rin yung saya niya at sobrang proud siya sa sarili niya kasi ginawa niya yung best niya. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Sinagot ng Direktor ng National Bureau of Investigation o NBI ang reaksyon ni Senador Alan Peter Cayetano sa ikakasa nitong investigasyon sa ginastos ng Pilipinas para sa 2019 Southeast Asian Games o yung SEA Games. Sabi kasi ni Cayetano na chairman noon ng organizing committee, unfair sa kanya at sa impeachment court ang investigasyon. Hindi naman ako nakikipagbangayan sa kanya. It so happens siguro na siya involved dito. No? Kung sa kailangan natin siyang tanungin, we will respectfully ask him to give light to this. And I'm sure si Senator Alan, kung siya kasama rin dito, I'm sure that he will appreciate na may mistigan natin dito ng maayos. Samantala, huli kam ang pang-hold up ng riding in tandem sa isang burger stand sa Pandi, Bulacan. Ang tindera nito, nagawa pang manlaban sa mga suspect. Nakatutok si James Agustin. Mag-alas 3 na madaling araw nitong July 12 na makuna sa CCTV ang pang-hold up ng riding in tandem sa tindera ng burger stand sa Pandi, Bulacan. Nakipag-agawan pa ang tindera sa mga suspect. Natangay ang mahigit 1,000 pisong pera at cellphone. Kagabi na aresto ng pulisya sa ikanasang hot pursuit operation ng suspect na makikita sa CCTV na pumasok sa burger stand at nagdeklara ng hold up. Natunto ng 24 anyo sa suspect sa barangay Kakarong Bata matapos makatanggap ang pulisya ng tip mula sa concerned citizen. Pumunta kami doon upang verifikahin kasama yung witness at pagdating namin doon ay nakita noong witness namin na ito nga yung backride na ng hold up. Mabilis namin siyang dinakip doon mismo na sa loob ng bahay niya. Nabawi sa kanya ng mga pulis ang isang patalim, damit at helmet na ginamit sa krimen. May nakuha ring mahigit 5 gramo ng umano'y shabu at isang baril na kargado ng 3 bala. Wala siya maipakitang kaukulang dokumento para sa baril. Ginagawa nila itong mga illegal activity na to para makalikom ng pera para pangbili ng droga at pambenta rin. Kailangan madala namin ito sa Forensic Crime Laboratory para sa cross-matching at matingnan kung ito ay na-involve o nagamit sa ibang krimen. Unang naaresto ng pulisya nitong Lunes ang 25 anyo sa lalaking sospek na siyang nagmaneho ng motorsiklo. Nabawi sa kanya ang motorsiklo na tugma ang plate number sa nakunan sa CCTV. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga sospek na maharap sa reklamong robbery. Ang 24 anyo sa sospek may karagdagang mga reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. James Agustin, nakatutok, 24 oras. Nasorpresa si Alex Ayala sa dami ng mga dumalo sa kanyang fan meet kanina. Kinailangan pang mag-raffle para pumili ng mga makakapasok. Live mula sa Makati, nakatutok si Rafi Tima. Rafi?
Mel, nagpapatuloy nga itong fan meet dito kay tennis star Alex Ayala sa isang mall dito sa Makati kung saan sa nakalipas na halos 20 minuto ay nagpapalitrato itong si Ayala sa kanyang mga fans na una nang napili ng mga organizer. Marami sa mga nagtungo rito ay mula pa sa malalayong lugar na nagtungo rito makita lang ang kanilang idolo. Napuno itong venue ng fan meet ng mga gustong makakita sa highest-ranked Filipino tennis player ngayon. Paglabas pala ng tennis superstar, halatang maging siya na sorpresa sa dami ng fans. Sa Q&A sa umpisa ng programa, sinabi ng Pinay tennis star na lakas ng loob ang isa sa mga nakatulong sa kanya sa nagpapatuloy niyang karera sa tennis. Courage to me looks like showing up every day. It looks like showing up after you've had a bad loss, showing up after you've had a long day or maybe something else is not going right in other aspects of your life. So courage to me looks like showing up when you need to be there. Sa dami ng mga fans na gustong makadaupang palad si Alex Ayala, idinaan na lang ng organizers ang pagpili sa pamamagitan ng raffle. Dahil limitado ang pwedeng makapasok sa venue ng fan meet, napuno ang paligid ng fan meet area ng mga nais pakakita sa kanilang idolo. Ang mag-asawang ito na alas 9 pa raw ng umaga nakaabang sa labas ng fan meet area, dekada 80 pa raw, fan ng larong tennis. We know mga sina Rod Laver, Ili Nastasi, pati yung love team ni Jimmy Connors at ni Chris Evert, alam namin. Pero yung gusto namin talaga sila Ivan Lendl, si Bjorn Borg. Ayon sa Pinay tennis star, pagkatapos itong kanyang pagbisita dito sa Pilipinas ay sunod-sunod na tournament na ang kanyang pinaghahandaan. Kabilang na rito ang Grand Slam tournament na US Open sa susunod na buwan. Yan ang latest mula rito sa Makati. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Pahabol na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. On fire ang girl power! Intense ang fight scene kagabi ni Kylie Padilla at Clea Pineda sa Task Force Firewall. Pero di pa tapos ang aksyon dahil mamaya na ang tapatan ni Isa at Leila played by Cheska Fausto. Mabubuking na kasi ang sikretong affair. I ask if you love me and you just, won't you just? Heartfelt ang angelic cover ni Charlie Fleming sa hit song ni Sienna Sapido. Literal na Charlie stole the show. Mapapakinggan at mapapanood na ang newest GMA Lifestyle podcast made for Gen Zs and young achievers. Tampok dito ang exclusive conversations with the ultimate trailblazers, history makers, and digital icons para mag-inspire, mag-empower at mag-amplify ng boses ng kabataan. Buwan naman ang sasalang sa Young Achieve series ang social media dance sensation and content creator na si Niana Guerrero. Sa upcoming episodes, di dapat palagpasin ang story to success ni na two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at Lumpia Queen Abby Marquez. Matapos ang matagumpay na grass season ngayong taon ni Alex Ayala, kabilang ang pagiging kampyon ng WTA 125 Birmingham Open, sa wakas ay pwede nang mas makilala pa ng mga Pilipino ang Pinay Tennis Pride dahil balik bansa siya. At kabilang ang inyong lingkod sa mga nabigyan po ng pagkakataong makausap siya one-on-one ngayong gabi. Narito po, tutukan ang aming mga napag-usapan. Grabe, Alex, yung iconic shot na ito. Oh my goodness, no? I mean, talaga ka bang never say die in everything that you do? Well, when it comes to competition and to my profession, yes. Yes, never say die. I must thank you, no? Because we face a lot of disappointment in this country, but you're the brightest spot in the news. Oh. And it must feel so nice being looked to as a hero, you know, who gives hope to a battered nation. How does that make you feel? It makes me feel great to feel all the love and see how I'm being received with gratitude and pride. So I'm grateful back. I want to give back as much as I can, and the only way I know how to do that is to keep working hard. Yeah. It must be so touching, no, seeing all the nice feedback, no? Everything is positive. What's the nicest that you've heard? I like when people talk about
my character, one thing that stood out to me is one time I read a letter from a fan, and she said, this was a year ago, and she said that she was reminded that it's okay to feel things deeply. And that resonated with me so much because I am someone who feels very deeply, and it's nice that people, people notice that. Yes, actually, I also enjoy watching all your press cons because you're very eloquent and you speak from the heart. Where does that come from? It must be, I was like, ang galing ng parents ng batang ito because you were raised very, very well. Thank you. So where does that all come from? I think it stems from just being genuine. And I'm proud to say that I think I am able to articulate my emotions pretty well. And through that, when I share my feelings and I wear my heart on my sleeve, I'm able to share those emotions or allow people to share in those emotions with me. And I experience such great things and I feel such great emotions. So as much as I can, I'd love to share that with others. Yeah. And it really shows. And you know what? Another thing I love about you, the way you always put Filipinos in a good light. Of course. Always. Talagang parati mong sinisingit whenever possible, parati mong sinisingit. What is the biggest misconception that you feel foreigners have towards Filipinos? Well, misconception, I'll say I've gotten a lot of times questions, are you a good singer? No, I am not. I say that I break the stereotype, hindi ako magaling kumanta. Yeah. Really? Want to give it a shot? No, thank you. I'll pass. Thank you. Sa tennis na lang. Tennis na lang ako. Okay. Yeah. Okay, so, I mean, what was it like playing doubles with Venus Williams? I mean, dati napapanood mo lang siya sa TV as a kid, and then now, look at you, right? Amazing, amazing. It was an incredible experience for me. Venus has such a special work ethic and such a special mindset, and for who she is so down to earth. So I just took that week to absorb everything I could absorb and learn from her. Yeah. Okay. What's the most fun thing? Abangan po ang kabuang panayam ko kay Alex Ayala bukas po. Ay, bukas. Bukas. Okay. At yan po ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.